Binuhusan kasi ng tubig eh. Ha? Ganitong mga eksena ang madalas mo makikita kapag nandito ka sa Ansan. 10 taon na nakakalipas nang dumating ako sa Ansan at masasabi kong kapag nandito ka, parang wala ka sa Korea. Isa to sa mga lugar dito sa Korea na may pinakamaraming foreign worker at tahanan ng iba't ibang lahi. 국내 최초의 계획 도시로 1970년대 이후 서울로 집중됐던 인구를 분산 조치하기 위해 지난 1976년 반월 신공업도시 건설 계획에 의거 주어져 있었다. 이곳에 2만여 명의 주민들이 터를 잡고 농업과 어업에 종사하며 Nung kalagitnaan ng 1990s, dumami ang mga foreign workers sa Ansan matapos payagan ng batas ang pagpasok ng mga foreign worker para punan ang kakulangan sa mga pabrika. Всем здравствуйте. В Ансане я живу около 13 лет. Ну, мне нравится очень в Ансане. В первый раз я сюда приехала. Здесь много иностранцев и наших русскоговорящих магазинов. Untuk sekarang baru 3 bulan tinggal di Ansan karena sebelumnya dari kota lain dan pindah ke sini. Karena sebelumnya aku kan kuliah, terus aku cari kerja dan alhamdulillahnya dapatnya di Ansan. Jadi aku pindah ke Ansan dan kerja di sini. Mình không sống tại An San, mình chỉ đến đây để làm việc thôi. Thật ra là nhà của mình thì đang ở Seoul. Tại vì mình làm việc tại cửa hàng ở đây nên là phải đi lại để làm việc ở An San. 3 taon pa lang po ako nakatira sa Ansan. So far, okay naman po. Nakaka-adjust na siya. Napunta kami dito sa Ansan kasi nga po, gawa ng trabaho ko, mas malapit siya sa work. Tapos, mas convenient siya kasi nga maraming foreigner dito na nakatira. Yung vibe ng Korea, hindi mo masyadong nafe-feel gawa po ng maraming foreigner na kasama. Pero habang patuloy na dumarami ang mga taong naninirahan sa lugar na to, isa sa mga hamong kinakaharap ay ang pagdami ng basura, pagsikip ng lugar at kawalan ng trabaho. Dahil sa basurang itinapon nyo, lahat tayo napapawisyo. Kasabon dito, tambak doon, kaya tuloy bumabaha ngayon. Sa factory na pinagtatrabuhan ko, aside sa mga Korean, may katrabaho po akong Indonesian and Vietnamese. I believe yung malaking challenge na makipagtrabaho sa mga foreigner is yung pakikisama. Aside sa difference sa culture, isang mahirap na makipag-connect sa kanila is yung language. So, may language barrier. But I am blessed kasi even though alam nila na hindi ako magaling salita ng Korean, sila yung nag-a-adjust sa akin. And then eventually, hindi na ganun kahirap na makipagtrabaho sa kanila. Ansan lang naman ang isa sa mga pangunahing industrial city ng South Korea at dito ginagawa ang iba't ibang pyesa at sangkap na ginagamit sa industriya ng sasakyan. Kaya nung unang beses ko makita ang company na to, natulala na lang ako sa sobrang angas. Ang laki na rin ang in-improve ng ng Ansan, no? Ha? Ang laki na rin ang in-improve ng Ansan. Dati dito ganito eh. Dati wala yan. Ano lang to dati? Parang sigarilyoan lang, no? Ito wala to. Kaya nga. Hindi, meron to, kaso maliit lang. Kapag nandito ka sa Ansan, parang wala ka sa Korea. Kasi makikita mo, puro mga wegugin, puro mga foreigner eh. Mga foreigner. Indonesian yung mga pinakaangat dito eh, no? Para tayo sa Yewa tapos Indonesia dito. Kung makakita ka man ng Korean dito, konting-konti lang talaga. More on foreigner. Sa isang dekada kong paninirahan dito sa Ansan, masasabi kong malaki na yung pinagbago niya. Minsan, napapatanong ako, eto pa ba yung Ansan na kilala ko? Kidding aside, every Sunday, pumupunta kami ng palengke para mamili ng pagkain. Namili na oh. Ano kaya sa'yo? All goods? All goods na. Yan, pwede na yan. Sa'yo pre, ang dami niyan. Ano ka magbibenta ng kamati? Susuwan natin. Dami niyan. Gawin mo itong Ito. Pakuha ko isa. Pipino yan. Hindi ba ito mo? Ha? Paano pa siya crunchy? Ito, maganda to. Madalas namin nakakasabay ang ibang lahi sa pamamalengke. Indonesian, Nepal, Chinese, Vietnam, Myanmar, Cambodian at minsan din na pagkakamalan kaming mga Thailander. Sa sobrang dami ng foreigner dito, minsan hindi maiiwasan yung mga ganitong eksena. 이놈의 새끼야. 할머니 다 들었어. 나 천천히 얘기해 있어. 남은 인생. 나 얘기해. 닐 조금 뒤로 이렇게 얘기해 있어. Guys, may nag-aaway, no? Balitang balita. Isang Korean na nag-aaway at mga
Anong bansa yan? Yan natin. Oo. Ayan na, nag-aaway na sila. Binuhusan kasi ng tubig eh. Ha? Torre, hilwa. Hilwa, torre. Ay, kung dito pa nga lang nakita nyo na kung gaano katindi at kadaldal ang Korean, paano pa sa loob ng kumpanya. Mga chismoso, chismoso. Chismoso. Huli. Ha? Kumbay. Hindi, binuhusan niya kasi ng tubig. Kanina ka. Binuhusan niya ng tubig. Tapos niyang gano'n tinapunan niya ng ng kape. Ha? Oo. Kaya gumanti ng naman yung isa. May nag-aaway kanina doon na Korean. Anong lahi nun? Anong lahi? Ewan ko, wala yun. Pakyo siguro yun. Ah, ginanon niya ba? Ginanon niya? Ginalngal niya doon sa bibig. Ah, kaya pala eh. Napunan niya ng Ah. kape. Ah. Parang pakyo no? Parang pakyo. Ano ba yung ganon? Sa babae, parang Ano ba yung ganyan? Basta para siyang bastos. Pakyo siguro yan. Pakyo, tapos sa babae, ganyan. Sa babae, ganyan. Tapos sa lalaki, parang pakyo. Hindi ko nakita, hindi ko nakuha ng video, sayang. Kaya tinapunan niya ng kape. Oo. Ang pinagtataka ko sa mga Korean din, no? Yung mahilig sila makipag-away, tapos pag pinano mo na, pag pinatulan mo na, tatawag ng pulis. Kala ko mag-aaway na, kala ko susuntukin na eh. Kala ko guys, makakita na ako ng suntukan eh. Nanginig yung nakuha ng tubig no, nanginig. Hindi, ano yun? Nanginginig sa galit yun. Nanginginig sa galit. Isang bagay lang ang pwede kong maipayo sa inyo kung sakaling makarating kayo ng South Korea. Magbaon kayo ng napakahabang pasensya dahil ibang gubat na ang papasukin nyo. Iba't ibang lahi na ang makakasalamuhan nyo. Iba-iba man tayo ng kulturang kinagisnan, pare-pareho tayong may pinagdaraanan at may kanya-kanyang pangarap na gustong maabot. Kaya matuto tayong umunawa, rumispeto at makisama dahil malayo tayo sa ating bayan. At ang mabuting pakikitungo ang isa sa pinakamahalagang baon nyo sa bansang to.